yung practice para pupunta. Amen. Ayan. Okay na. Ayan. Salamat po. Ngayon, siguro, kung hindi ko nakakalimutan, ito yung pangatlo kong tayo dito sa harapan ninyo sa Saya Group. Yung una, medyo natagalan ako gaano. Yung pangalawa naman, umikli naman. Umikli. Ngayon, susubukan ko, maging katamtaman lang. Ayun, katamtaman lang. Ayun, katamtaman na lang. Kaya, gusto kong sa inyo, talakayin natin yung about Luke, sa chapter 10, verse 38 to 42. Si Mary at si Martha. Ayan po, kung may picture, ayan po si Mary, si Jesus, at mga disciples ni Jesus, at si Martha. Sino po nakakilala kay Martha at si Mary? Mary and Martha. Itong si Mary at si Martha, may dalawa, itong story natin, may dalawang karakter na naririto. Si Mary, si Martha, busy-busy. Si Mary, not busy-busy. Hindi siya sobrang busy. O ba? At I hope and I pray na makikita niyo yung sarili niyo kay Mary o kay Martha. And some of you na mababago yung pananaw ninyo kung sino kayo ngayon. I hope may deliver ko po itong maayos sa tulong ng Panginoon. May deliver ko at masabi ng Diyos tungkol sa kwentong ito para sa atin. Amen? Yon. Si Martha at si Mary, yan yung magkapatid. Tanong ko po, how would you describe your Christian life in one word? Paano mo madidescribe ang iyong Christian life sa one word? Ito ba yung guilt or duty na sisimba ka lang? I go to church, gusto kong matin para ma-attend yung attendance ko. Gusto kong bumunta sa Bible study. This is the Christian life. Or ito ba yung lumaki akong pamilyadong Christian? Ang tatay ko, pastor, or mga lumaki kaming Christian lahat. It's tradition, or routine, o hardworking. Kailangan kong mag-pray, kailangan kong bumati ng Bible study, kailangan kong magsimba araw-araw, kailangan kong tumulong sa ministry, kailangan kong hard worker. Yan ba yung pagiging Christian life natin? But these things, pinamagatang the one thing needed. Isang bagay lang ang hinahanap ng Diyos para sa atin. One thing needed. One thing is absolutely necessary if we are to live a healthy and happy and useful Christian life. Do you know what that one thing is? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng Panginoon yung isang bagay o one thing na hinahanap? Kung titingnan natin, Mary and Martha was entertaining the Lord Jesus. Si Martha, splendid hostess, busy herself with preparation for a meal. Busy siya sa paglilingkod o busy siya sa pagluluto sa kung ano yung kakainin nila, kakainin ng Panginoon. This Martha. Yan si Martha. At Mary, however, sat at His feet and listened to all the wonderful things He had to say. Martha said herself, what a privilege. Siguro iniisip ni Martha na pribilehiyo niya na paggandain ng Panginoon ng pagkain pagdating doon sa bahay nila. And then Mary, also thinking na privilege niya na makaupo doon sa paanan ng Panginoon.
Amen? Katulad ninyo, sa pag-upo ninyo yan, nakarelax kayo. Di po ba? Relax na relax. Imagine ninyo, si Mary, pag umupo, di ba? Relax siya. Resting. Siyempre, sa pag-upo, nakarelax ka dyan, nakasandal ka sa upuan, o pwede ka makatulog dyan, di ba? Pwede yun. Di ba? At ngayon, sa atin, meron ding Martha na nangyayari. Di ba? Ngayon, sa araw nito, sa pag-upo nyo, merong Martha o Mary. Di ba? Kapag may cellphone na tumulog dyan, distracted, Martha yun. Di po ba? Kapag merong chumismis ngayon, katabi mo, chinismis ka, Martha yun. Distracted ka. Distracted ka. Amen? So, ito po yung ito po yung sa Luke chapter 10, verse 38, 42. So, basahin po natin. Sa Tagalog, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay papuntang Jerusalem. At dumating sila sa isang nayon. May isang babae noon na ang pangalan Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria, na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo, nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako na ang gumawa ng lahat. Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan ako sa paghahanda. Verse 41, pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala ka sa maraming bagay. 42, ngunit isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria, mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Sa English naman, sabi, Now, as they went of their way, Jesus entered a village. A woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister would let me serve alone? Tell her then to help me. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, will not be taken away from her. Manalangin po tayo, Panginoon. Salamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, ako magsalita sa mga kapatid ko pong naririto, Panginoon. Tulungan niyo po ako kung ano po yung gusto niyo sabihin para sa amin, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang makakita nila, ang kaluwalhatian mo makita sa buhay ko, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po ako na may deliver ko po ito ng maayos, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Hindi ko po kaya ito sa aking kakayanan, Panginoon. Kaya po ako humihingi sa inyo, Panginoon, ng inyong kapangyarihan at kakayanan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pandalangin, Amen and Amen. Amen. So, papatuloy po tayo. Yan po, yung story ni Martha. Mary, umupo sa paanan ng Panginoon. Martha, naging busy. Busy siya sa paggawa ng pagkain para sa kanila. And they were both right thinking that verse in 39. Pareho silang tama, iniisip nila. Tingnan nyo Mary sit down sa paanan ng Panginoon, and Martha is busy person. Yeah. But Martha felt that Mary was unreasonable in leaving her to serve up the meal. She even questioned the Lord and for following Mary to sit there while there was working to be done. Sa 39 and 40. Then it was that Jesus spoke very tenderly to Martha, calling her by her name, saying,
You are careful and troubled. But sinabi rito, you are anxious and troubled. You are careful and troubled about many things, but one thing is absolutely necessary, sabi niya. And Mary had chosen the one thing. This then is the first requirements for every Christian life. Ito po yung isang requirements for every Christian life. Not service, not working, but sitting at the feet of the Lord Jesus and learning of Him. Tingnan nyo not service, not working, but sitting at the feet of the Lord Jesus and learning of Him. Tingnan yung pagkakaiba ni Martha at Mary. So pagpatuloy po tayo, ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos? What does this one thing imply para sa atin? One implies to reception. Reception. Really, the Martha received Jesus in her house. Si Martha, tinanggap niya si Jesus sa bahay niya. And Mary received also. Tinanggap rin ni Mary si Jesus. Di ba? Before Mary conceived of Savior's feet, she must have welcomed Him into her presence. To sit His feet, listening to His words, implies that this reception has taken place. Yun yung ginawa ni Mary. Tinanggap niya His presence, si Jesus Christ. But Martha, tinanggap niya doon sa pagpasok ng Panginoon doon sa bahay niya. And the second thing implies to surrender. Surrender. Sinuko ni Mary nung pagkaupo niya, it's reflection to surrender to Jesus Christ. Amen? And the third one implies to submission. Submission. Nagpasakop siya. Si Mary, nagpasakop siya. Mary did not stand, she sat, and this indicates that was submissive to Him and recognized Him as her Lord. She subjected herself to His authority and to His truth and teaching. She sat is the phrase of humility. She took His yoke upon her and learned of Him. Ipo ba? Kaya submission. And the fourth implies devotion and delights. Devotion and delights. Not duty. Duty, delights, magkaiba po yun. Delights, duty. Yeah? Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. The fact that Mary was sitting at the Savior's feet indicates that she loved her very much. She knew how much He loved her, and she loved Him because He first loved her. So 1 John 4:19, kung makikita natin. She loved Him for His own sake, for His teaching, and above all, for what He was going to do for her upon Calvary's cross. And Mary did love Him in order that she might keep His word. She was listening to Him and learning to Him. He loved devotion and delights. Titignan po natin, iba ang duty, iba yung delights. Bigay po ako ng isang illustration sa inyo. And delights and duty. Magkaiba po yun. Duty and delights. Yan. Katulad sa mga couples sa inyo, ang mag-asawa o mag-boyfriend o mag-aasawa pa lang. Kunyari, halimbawa 25 years kayong wedding anniversary nyo. Ano tawag doon sa 25? Silver. Halimbawa, ito yung duty. Halimbawa, dumating ikaw na asawa mo, husband ka, kailangan mo isuppress yung asawa mo. Bumili ka ng isang bouquet ng flowers na napakaganda. Bumili ka ng ticket na para magbakasyon kayo na magbakasyon kayo dyan sa Paiha or sa Netherlands, di ba? Tapos bumili ka ng magandang diamond ring para isuppress yung asawa mo, di ba? Diamond ring. And then pagpasok mo, isisuppress mo na yung asawa mo, and then kumato ka,
Sabi niya, love. Oo, sabi niya, siguro, sabihin ng asawa mo, napakaagaw naman yung uwi mo. Love, ito yung flowers ko. Tanggapin mo ito. So, happy anniversary, happy wedding anniversary natin. Tanggapin mo itong magandang bulaklak ko. At ito yung ticket na mag-enjoy ka, lumabas tayo out of country. Ito yung diamond na regalo ko sa iyo. 'Di ba? Siguro yung ikaw na asawa mo masusurprise ka, maano ka, 'di ba? Pero ang tanong siguro ito sasabihin ng asawa mo, ito tanggapin mo bilang asawa mo at bilang as a duty, bilang asawa mo, tanggapin mo ito. Maano ba yung magiging anong reaksyon ng magiging asawa mo doon? Kasi ginagawa mo to as a duty. Di ba? As a duty. Huwag mong gawing duty yung pagiging asawa mo. Ito yung delights. Delights na pagkaiba. Ito yung paraan ng pagkasabi, yung pagka-delights ka. Love, this is my flower, this is my surprise flower to you. Enjoy. Mahal kita, higit pa sa kahapon. Minamahal kita, higit pa sa kahapon. Tanggapin mo itong sing-sing na dano sa iyo. At mag-enjoy ka, mag-enjoy tayo. Yun lang, enough na yun. Pero huwag mong sasabihin na ginagawa mo to as a duty. Hindi mo na honor o hindi mo na please yung asawa mo sa pagiging ganon as a duty. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin? Amen? Number 1. Ito yung story sa kwentong ito kay Martha at kay Mary. Jesus won't stop. Sa verse 38, sabi niya, as Jesus and the disciples continue on their way to Jerusalem. Napakahalagang aral ito na matutunan na lahat ng mga disciples ng Panginoon. Hindi siya titigil hanggat hindi natin ito natututunan. Hindi siya titigil hanggat hindi natin natutunan. As Jesus and disciples continue on their way to Jerusalem, patungo siya, di ba? Yung pagtungo niya sa Jerusalem, alam natin na delikado. Alam natin kung ano yung mangyayari doon sa kanya. Pero hindi siya titigil. Hindi siya titigil para matutunan natin yung pag-ano niya. Patungo siya sa Jerusalem, alam natin ang mangyayari doon. He will die on the cross to bear our sins and rise again on the third day to give us the hope and new life. Ito ang eternal life na tinatanong ng expert law sa verse 25. Sa chapter 10 pa rin tayo, sa verse 25. Ito yung mga tinatanong ng mga lawyer doon sa verse 25. Ano ba ang new life? Sabi nila, new life in the kingdom of God. Jesus will die on the cross to bring us back to God para ma-enjoy natin ang relasyon sa Diyos bilang ating Ama at tayo ang kanyang mga anak. So that God through in His Spirit might live in us. So that we will love God with all our heart. That's the reason Jesus calling people to discipleship with Him. Pero hindi lahat tanggap ang paanyaya niya. Some people instead of following Jesus, or some people instead of welcoming Jesus, rejected Him. Ito yung nangyayari doon sa Luke 10. Luke 10, chapter 10, verse 25. Hindi nire-reject nila si Jesus. Malamang ganoon din ang response ng mga law expert na nakipag-usap para lang subukan si Jesus. Tulad din ng isang nayon sa Samaria na hindi pinatuloy si Jesus dahil pupunta siya sa Jerusalem. Pero itong magkapatid na si Mary at Martha, tinanggap nila si Jesus. Ito, number 2. Ito ngayon ang karakter ni Martha. So, pupunta po tayo sa karakter ni Martha. Nandiyan po ba kayo?
Gusto kayong pakinggan at mensahe ng Panginoon. Napakaganda po ito. Nung pinag-aaralan ko po ito, ako rin na-bless. Ganito pala. Ganun pala. Ganito pala. Hindi dapat pala. O, ganyan. Yun. So, Martha, ito yung karakter. So, titignan natin. Tanong kanina, sino ba yung magiging Mary sa inyo at si Martha? Ito yung karakter ni Martha. Meron isang tahanan sa Bethany na tanggap-tanggap siya. Ito yung pamilyang magkakapatid na sina Martha, Maria, at Lazarus. Siguro marahil si Martha ang pinaka matanda matanda sa kanilang magkakapatid. Lazarus, yun yung binuhay sa mga patay. Sa John 12:1. They were all disciples of Jesus. Kaya pagdating ni Jesus sa kanila, ilang kilometro lang ang layo nito mula sa Jerusalem. Malugod at sabi silang tumanggap sa kanila. Dito sa kwentong ito sa Luke, hindi binanggit ng lugar kung saan. They came to certain village where a woman named Martha welcomed me into her home. Ito si Martha. Martha is a splendid hostess. Hostess. Yun. Martha, malamang siya yung may-ari ng bahay katulad na sinabi ko. O di kaya naman siya ay ate na magkakapatid. Welcome na welcome si Jesus at mga disciples niya sa bahay niya. Parang pamilya na rin yung turing sa kanila. At tayong mga Pilipinos, iba, hinahangaan saan? Hospitality. Pagka Pilipino ka, hinahangaan tayo sa hospitality. Kaya kapag naiisip natin si Martha, kahanga naman yung ginawa niya. Diba? Kasi di dapat ganun din ang gagawin ninyo, mga magulang, mga nanay, di ba? Yung mag-asikaso kapag may bisita ka, di po ba? Kasi kapag may events ka at ikaw mag-host, siyempre kailangan mong pagsilbihan o kailangan mong maging maayos yung isi-serve mo, yung magiging service mo doon sa mga bisita mo, di po ba? Yun. Ganun si Martha. Yeah? Siguro pagkatok pa lang sa bahay, pagbubuksan tapos sasabihin, Panginoon, kayo pala. Si Martha, ngayon pala, tuloy po kayo sa bahay ko. So, splendid. Naging hostess hostess. Yun. Yun, si Martha. At ito rin, si Martha ay busy person. Busy rin siya sa pag-ano.